Ano tong pinapahid ko sa mukha ko? Diyos ko. Ang langkit niya. Ay, wow! Stress na ba kayo? Ako na-stress na. Alam mo, hindi na ako magpapakabait. What's up, divas? This is Eva La Queen of Drag Race Philippines and RuPaul's Drag Race Global All-Stars. And welcome to another episode of Mug. In today's makeup video, ladies and gentlemen, we will be doing drugstore makeup. Yes. Normally, drag queens here in the Philippines, binibili natin sa kung saan-saan yung mga makeup natin. Cryolite, here and there. Pero what if may racket ka? Nasa tour ka, tapos hindi dumating yung makeup kit mo. Naiwanan sa eroplano. Makakapag-drag ka ba? Gamit ang mga drugstore makeup here in the Philippines. This video is not sponsored. Pero we're open for sponsors, ha? So just in case, feel free to drop me a message. I really went to Watson's, did the shopping myself. Papakita ko sa inyo magkano ang damage natin. Ang totoong ganda ba ay talagang nasa mukhang to o nasa makeup na ginagamit ko? Tignan natin. Let's see kung maitatawid ng ating drugstore makeup ang ating drug makeup for today. Are you ready? Kasi ready na ako, sir. See you! Okay, so I already prepped my skin and already did color correction and already blocked my brows. Mula na natin. So ito, sabi sa inyo bumili ko from Watson's eh. So magkano damage natin? Medyo nahirapan ako kasi there's just like limited options nga. Of course, a lot of the things there when you go to Watson's or to drugstore, talagang pang pabebe yung makeup. Alam mo yun, yung pang nagdadalaga, puro lip tint, lip stain, ganun lang. Pero I try to find as much products that I can use. Ang bill natin ay umabot na medyo mahal din 4,800 pesos. So tignan natin if it's worth it. 4,800? Ganito na ba kamahal ngayon ng mga paninda sa Pilipinas? Nyo kasi yung natin, salanan to ng ayoko. Ako, mabasa ko, te. So, yung mga products na binili natin. So, most of the brands that we'll be trying out will be from Hairline, BYS, Intuit, Ever Bilena. That should be it. So, simulan natin sa foundation. Alam mo, meron ako mga nakikita yung two-way cake. Alam mo, dati kasi, yun yung uso two-way cake. Alala ko yung mga nagpapa-makeup kapag graduation sa probinsya noon. Talagang two-way cake ang gamit ng mga bakla. Dati nahihiya ako yung pag may kasal, halimbawa, tapos nanonood ka. Nakikita ko ng mga mas matatandang bakla. Kasi nag-uusapan nila, bakla yung batang yan. Di ba pinapakailaman? Lagi akong inaasar ng ganyan. Bakla yung pamangkin. Sino sa inyo mga dumaan sa ganun? So, ang first foundation natin is the liquid foundation from BYS na shade light. 350 pesos din to. Ganito lang kaliit. Sana full coverage naman siya. I think ang gusto naman nating makita dito is kung pwede ba siyang pandrag. Okay. Obviously, hindi ko siya ka-shade. Lagot. Ala. Lagot. Ano tong pinapahid ko sa mukha ko? Diyos ko. Oh my God. No. Bigyan natin siya ng chance. Baka hindi ko lang na-shake ng maayos. Wala namang nakasulat na shake before use. Parang wala. Okay. Kung nagre-react man lang ako, it's not because the product is not good. It's probably because it's not designed to have a coverage for drag. So, imaginein mo kung rumaraket ka tapos ito yung foundation na gamit mo. Pero again, ano lang naman to? Liquid foundation. Oh my God. Oh my God. Parang mauubos ko na yung tube. Okay. Baka sakali. Gusto mo na siya ilagay. Baka kumapit na siya. Oh my gosh. Okay. Okay. Oh my God. Maaga pa. Gagi, hindi talaga siya kumakapit. I swear. Ang kapal na nung nilagay ko kanina. Okay, hindi. No. Unang review ko to. Ano to? Wala talagang kumapit. Foundation ba to? O tinted moisturizer? Nabasa lang yung mukha ko. Nakakaloka. Walang nangyari sa mukha ko. Okay, BYS, bigyan natin ng chance. Kasi alam ko naman na just in case, hindi na lang nag-isip ako. Just in case na hindi makapit ang liquid foundation. Guys, ito lang yung meron dun pala sa Watson's. Not like I had the luxury of option. Kasi yun nga yung challenge, di ba? Kaya may racket ka tapos kailangan mo na mag-makeup. So, I found this cream foundation by BYS na shade Natural Beige. Medyo mas mahal siya ng konti, 699, 700 pesos. Aga-aga, tayo? Ito yung brush ko. Parang makikita na ako ng mga taong magsungit. Iba evangelism ka pero maiksi yung pasensya mo. Ganun talaga! Looks promising. Okay.
Okay. Okay. Hindi ko siya kakulay. Baka kasalanan ko. Magagawa ko. Ito lang ang shade na meron. Merong isa, light beige. Sabi ko, baka dun ako sa mas natural beige. Hindi, ang sabi naman kasi sa akin ni ate, kakatapos lang daw ng buy one, take one sale nila. Kaya wala daw sila masyadong stock. Okay. It's so oily. Nakikita mo yung gilid ng ilong ko. Parang pwede ako magprito. Oily siya sa face. Naglagay kasi ako ng liquid sa ilalim. Dalawang products lang yung nilalagay ko sa mukha ko. Nalulungkot na ako. Alam ko na. Ayun, perfect. So, may nabili ko yung ganito. This is from Careline Contour Stick na natin. Baka magawa natin ang paraan. Trust the process. Sabi nga nila, trust the process. Ay, wow, ang itim. Ay, wow. Ang itim naman. Tapos itong contour stick na to, isa lang po yung shade nito ha. Walang ibang kulay ng contour stick doon. Pero tignan natin, baka nasa blending din. Lagi, ang itim. Oh my God. Oh my God. Oh! Bakit ganon? Oh my God. Nakakaloka. Alam mo yung finished product nito, ano na ako, para na lang ako na mahingang mapayapa. Ganda bang makeup sa St. Peter? Ang ina, parang natatakot akong ipang nose line, ti. Gago, base pa lang to. I think, ang laki ng problema ko dito. Kasi sa makeup ni Eva talaga, I spent a lot of time on my base. If you've been watching my video, I spent so much time trying to put in different products. Oh my God, ang oily niya. Tingnan niyo yung langis. Oh my God, nawala na siya. Natanggal na yung makeup. Nag-wipe lang ako ng oil. Wow! Ayos! Ang langkit niya. Ay, wow! So, nai-imagine ko kasi na yun nga yung challenge, diba? Kunwari, kailangan mo ngang mag-show tapos wala kang choice kundi gumamit ng drugstore makeup. Tapos ganito yung mangyayari. Iyak talaga ako. Ganun lang ako ng oil kasi normally ganun yun eh. Parang gaganon siya, sasama yung oil, may iwan yung makeup. Tumama lahat. Oh my God! Now, meron concealer. Dalawa yung concealer, so hindi ko alam kung anong pipiliin ko, no? So, yung isa is from BYS Concealer in a shade light. And then, yung isa naman is full coverage from Everbilena. Gagi, nagkikake na siya, te. Alam mo kasi, gusto ko rin kasing bigyan ng chance. Baka mamaya kasi, okay naman sila. Maarte lang yung mga tao. Wala sa price point yan. Yun yung gusto kong i-prove na parang you can whip up good makeup. You know, you wanna give confidence to our local brands. Kasi grabe, concealer, $199. Kano ba concealer sa MAC? Okay. Mabango yung concealer. Mabango yung concealer, yun ang masasabi. Ang bango ng concealer nila. Walang na-conceal. Try natin tong isa. Sakit pala sa ulo nun, no? Diba? Pag naiwan nga talaga yung makeup kit mo, tapos wala kang choice, hindi tumakbo sa nearest drugstore. Kasi ako, nung nagsimula na akong mag-makeup, may access na ako sa magandang gamit for makeup. Akala ko ba light? Ayun, nabutas. Oh my gosh. Ayoko kasi isipin na nag-aksaya lang ako ng 4,800 eh. Gamitin natin ito. In fairness, itong Everbilena All Day Liquid Concealer, mabango. Mabango siya. Pero does it conceal? Mas effective siya kaysa dito sa BYS na maliit. BYS ha. Pero isipin natin, baka nga naman pang ano kasi sila. Pang baby girl sila eh. Hindi sila pang full. Hindi to pwedeng pang show. Yung concealer na ganito, kanipis. Stress ako sa sarili ko. Nagagagawa. Okay. Medyo umayos siya. I see it. Apparently, yung mga foundation natin sa mga drugstore makeup, it's not made with enough coverage. Nakitang-kita yung mga bigote ko. Yan, hindi mo matatago yung mga sumpa-sumpang ganyan. Alam mo, hindi na ako may invite nito sa Fashion Week. Talaga ba, Eva? Marami kasi nasabi sa BYS. Ito naman ay honest review, no? Magagawa ko. Pag ganun ko, nabura yung kalahati ng foundation na nilagay-lagay ko. Ay, oily ulit sa ilong. Tignan ko lang kung matatanggal. Light lang.
Oh my God. Bawal, parang gawa sa icing. Hindi pwede nga, Set na natin siya. So, may nakita akong Ever Bilena All Day Powder Foundation, shade Porcelain. Pag gantong medyo, parang sobrang fragile nung makeup, sobrang lambot siya at hindi mo siya pwedeng, do not use brush. Kapag nag-brush ka, mawawala lang siya. So, try to use sponge when you apply your powder. Normally, when I apply powder, I use brush. Literal, guys, parang icing sa ibabaw ng cake yung makeup ko. Mauga lang ng konti, natatanggal siya, mawawala siya. Okay, let's try this powder. Oh no. At least na neutralize niya yung puti. Okay lang yan. Ito na kasi yung pinakamaputing powder foundation that they have in a shade Porcelain. Pero parang hindi pa rin siya maputi. Okay lang yan because we're just gonna use a highlighter powder later. Oh no. Oh, kung ano nangyari. Okay, so we're gonna use this loose powder in shade True Translucent from Dazzle Me. Okay. Nag-setting powder tayo. And as far as coverage is concerned, covered. But does it look good? I don't think so. Kasi parang the colors as advertised, kung ano yung nakalagay sa box, it's just really not setting. Hindi ko alam kung dapat ba binura ko na yung liquid foundation sa ilalim. Look, naglagay pa ako ng highlights and contours, pero parang iisang kulay lang silang lahat. Okay lang yan. Meron pa tayong powders. Like normally, hindi ito pasado sa akin. Gagawin natin, mag-baking tayo. Mag-baking tayo gamit ang translucent powder. Baka may magbago. Stress na ba kayo? Ako na-stress na ako. Ganyan. Okay, now let's start with the brows. So, meron na kinakitang pang brow. Ever Bilena Studio Finish Brow Pen. Try natin gamitin tong contour kineme nila pang kilay. Baka dito talaga yung gamit nito. Grabe, te. Kasi isang shade lang kasi siya. Tignan nyo kung gaano sa kaitim, ha. Ang dilim masyado. Ayun, hindi ko makapit pag may powder. Hindi ko na masyado tataasan yung kilay ko para magmukha akong mabait. Gamit natin pang kilay ito. Bilugan natin ng konti para kunwari sweet tayo. Ayun, hindi pa sila pantay. Grabe. Alam mo, hindi na ako magpapakabait. Ay na, nag-iinit na yung ulo ko, te. Ngayon, gets ko na si Trixie Mattel. Kung ba siya Ngayon, makikita na ako ng mga tao mawala ng pasensya. Kalma, iba. So, pro tip, if you're gonna buy makeup, buy the best that your money could buy. Kasi even for practice, hindi to maganda eh. Yung pigment niya, hirap dansyahin kasi sobrang itim. Kasi hindi siya blendable. Para siyang Crayola. Okay, gumagawa ng ganitong makeup. Yo, this is... Ew! Oh my God. Well, as they say, you pay less, you get less. But it's just really bad. Parang I feel bad kasi sayang siya sa pera. Okay. Inhale, exhale. Try na natin gamitin tong brow kineme nila. Meron siyang parang yan. Basta ganun. Isang side lang yung sumusulat, yung kabilang side hindi. I wanna be optimistic, you know. Feeling ko naiinis ako kasi I have the skills of a pro and the output of an amateur. Tagal ko na nag-aayos ng kilay, kanina pa ako dito, So we're gonna do eye makeup. Since we're not that sure sa eye makeup, let's use a concealer to have a primer. In this case, I think we need to para kumapit yung pigments. Gamitin natin siya bilang eyeshadow primer. In fairness, so far, Ever Bilena itong concealer mo has saved a lot. So we got the Ever Bilena Pro eyeshadow palette in a shade brown. So when in doubt, let's just use neutrals. May nagbago ba? Kakat crease pa ba ako? Hindi. Mag-aano na lang ako. Magsa-smoky eye na lang ako. Yun akong hanapan ng kung ano-anong makeup ha? Dahil mainit yung ulo ko. Kaya alam nyo, na-realize ko, huwag tayo masyadong mean, huwag tayo masyadong salbahe sa mga baby queens or sa mga nagsa-start pa lang na mag-makeup. Tayo ng... Not bad. Hindi lang siya ganun ka-good. Do you expect? Magkano ba tong 250 pesos? Try to do a smoky eyeshadow.
Fairness, the pigments are there. Okay siyang pang-save. So, let's use other colors. Ayun, chalk. Peachy, kineme. Oh. Pwede na yan. Gosh. Alam mo, matatawid mo yung ice basta marunong ka mag-blend. My gosh, yung smoky eye, tas may ano sa gitna. May shimmer sa gitna. Pero pistang bayan. In fairness, nagamit ko naman lahat ng colors. Meron pa siyang black eh. I think yun yung important. The other colors are good. The rest of it, chalk. The eyes are workable. Given na ito yung gamit natin, it's not bad. Baka nasa paglilinis na lang siya. So, let's use this graphic eyeliner from Careline. Actually, this is a makeup staple. Ginagamit ko rin siya talaga. So, mag-eyeliner na tayo. Gagi! Pull out! Buti na lang nag-baking tayo. This Careline graphic line is a drag queen staple, without a doubt. Yes na siya sa akin. Okay, so let's add a layer of black to blend the edges. Okay, medyo nakikita ko na yung shape. Lagyan tayo ng eyeliner sa ilalim. Alam ko na, maglagay tayo ng parang yung parang puti sa ilalim ng mata. Now, back in the day, kapag wala kaming white eyeliner, we just use any cream concealer. Just get like something like a brush like this. And let's use this. Diba? Parang mga drag queen noon. Parang dito kasi yung mga yung mga Donna Summers, Diana Ross. Dito sa Pilipinas, dati naman yung mga performers natin, mga nagda-drag noon, hindi drag ang tawag sa kanila. Ang tawag sa kanila, female impersonators. So, karamihan ng mga makeup inspirations talaga nila is mga from the divas of the 80s and 90s. Ayan yung panahon ng mga paper dolls, aging divas, the OGs. And we owe a lot to the queens who came in before us. Well, this is the eyes. Ito lang ang magagawa natin. That's the challenge. It's part of the challenge. So, parang for me, it's workable, yes. Lalo na siguro pag nagsuot na ako ng lashes. Okay, so... Okay, so let's start with the powder highlights and contour highlight trio from Intuit. This one is 699 pesos, so 700 pesos siya. So meron naman siyang mga meron pa siyang guide. Here goes nothing. So lagay daw natin siya here. Contour natin. Oh, thank you, Lord. Finally, color I could wear. Oh, came back to life. Diba? Ayun lang siya. Parang wag lang masyadong OA. Kasi hindi siya masyado blendable. Feeling ko kasi yung blendability niya is because of the base underneath. Not bad. Not bad. Now, let's go to the blush. Bakit ang dami kong blush? I always start my blush with a warmer blush and then the actual blush. For the warmer blush, I got this Oil Control Blush On from Careline in the shade Coral Crave. Wala, orange na orange naman siya. Parang ito yung perfect na hinahanap ni Marina. Pang warmth niya ng face. Let's put on something pink. Ever Bilena powder blush in the shade Heat Wave. Ito naman yung mas pink. Promising. Mas mahal siya ha, kasi this one is only 150 yata. Tapos ito, 250 kasi meron siyang lalagyan. Not bad. Nananampal yung pink. You just really have to use it sparingly. Yung blendability ng the rest ng makeup is because of the base. Fairness naman, not bad. Parang matatawid mo na yung racket. Love it. Okay, let's do the lips. For the lips, I got this matte liquid lipstick from Ever Bilena, the shade Pumpkin Spice. 200 pesos din to ha, so sana maganda siya. Mag-lip liner muna tayo. Kunwari nang hiram ka ng lip liner. Mari, peram naman ako liquid liner. Actually, hindi pala liquid liner. Ano pala sa eyebrow pencil pala siya. So let's use this liquid matte lipstick. Basic ako dun sa mata. Bango siya. Sobrang bango niya.
So for this amount, you don't expect it to be transfer-proof. Tignan natin, ha? Ayan, not bad. And then, I got a lip oil. Ito, dito ako excited gamitin. This is Lip Drip Tinted Lip Oil by Careline. Actually, mas mahal sa 295 siya. Sana maganda. In the shade Luminescence. Ang ganda ng color, oh. Ah! Wow! In fairness. And it smells so good. Oh, wow. I love the color. It's so nice. So this is, so far, this is the work in progress. So let me just put on some lashes, contact lenses, and wig, and let's see the final result. Bye! And this is the look. Diba? Olivia Newton-John na ba? It's pretty much giving Olivia Newton-John. In fairness, no, like, hindi siya mukhang nag-struggle ako dun sa makeup. But yes, this is the look. I think this look will probably just last me one performance. Kasi the moment na pagpawisan to, mabubura na lahat. So what do I think about the drugstore makeup? Well, it is what it is. Again, if I have a choice, of course, I will not go to the drugstore to assemble my makeup kit. Okay, now, there are some products that are really, really good that I like. I like the Careline blush, the one in Coral Glaze. I like the Everbilena blush. I love the lip oil. Now, there are things that I really would not recommend to get. If you want to do drag makeup, honestly, I think for any makeup, for that matter, don't try to use that liquid foundation, cream foundation. It's just really oily. The contour stick also does not do anything good for your face or for your makeup. Lalo na it only comes in one shade. This is real. I mean, this is not a sponsored post anyway, so I get to say what I want. This is my truth, and that's the tea. Right, so if you love this video, if you like this video, please don't forget to like, share, and subscribe. Kung ano mang gusto yung makita sa aking gawin, you want me to recreate a makeup or anything that has to do with drag makeup, just comment down below and I'll be happy to do it. We'll see you in the next episode of Mug. Thank you so much for today and have a fabulous day. Bye! Mwah. Diyos ko, parang icing siya, no? Parang icing lang siya. Parang isang ganun mo lang, parang makakalas siya talaga. Hindi siya pang performance, pang photoshoot siya.